Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente at patuloy na pagtaas ng demanda. Bagaman 3 oras lamang ang itinakdang alerto, malinaw na ipinapakita nito ang mas malalim na problema sa sektor ng enerhiya na matagal nang kinakaharap ng bansa. Nakababahala na sa kabila ng mga babala at mga nakaraang insidente ng kakulangan sa kuryente, marami pa ring mga planta ang nananatiling hindi operational dahil sa force outages at iba pang teknikal na suliranin. Kapag sabay-sabay na humihinto ang operasyon ng mga planta, agad na nababawasan ang reserbang supply at nagiging vulnerable ang buong grid sa anumang hindi inaasang pangyayari. Mahalaga ang agarang aksyon ng Department of Energy upang mapabilis ang pagbabalik operasyon ng mga apektadong planta. Gayunman, hindi sapat ang mga pansamantalang solusyon lamang. Kailangan ng mas pangmatagalang plano upang mapalawak ang kapasidad ng produksyon ng kuryente at mabawasan ang pagdidepende sa ilang malalaking planta na kapag nagkaaberya ay agad na naapektuhan ang buong rehiyon. Bagaman tiniyak ng DOE na walang direktang kaugnayan ang yellow alert sa pagtaas ng singil sa kuryente, hindi maikakailang maaring maramdaman pa rin ito ng mga consumer kapag napilitang gumamit ng mas mahal na alternatibong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng diesel power plants. Sa huli, ang dagdag na gastos ay maaring mapasa rin sa publiko. Ang paulit-ulit na paglalagay ng yellow alert ay hindi dapat ituring na normal na bahagi ng sistema. Isa itong babala na kinakailangang palakasin ang infrastruktura ng ahensya, tiyakin ang maayos na maintenance ng mga planta at paigtingin ang pamumuhunan sa mga mas matatag at maasang pinagkukunan ng kuryente. Ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya ay hindi lamang usapin ng kaginhawaan kundi mahalagang salik sa pag-unlad ng ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!